Isa na namang military operation ng Israel ang talaga namang hindi inasahan at labis na ikinagulat ng Iran, kung saan ni-raid ng mga ito at pinasabog ang napakalaking underground missile factory na pinupunduhan ng Iran sa Syria. Napakamapangahas ng ginawang raid na ito ng IDF dahil maliban sa milya-milya ang lokasyon ng facility mula sa border ng Israel, napakalalim din ito at napapaligiran ng maraming armadong mga gwardya. Pag-uusapan natin mga kapatid kung paano ito ginawa ng IDF at malalaman din natin mamaya kung gaano kabangis ang military unit na lumusob at nagsagawa ng operasyon na ito. Isang detalyadong mga larawan at video ang inilathala ng Ministry of Defense ng Israel kung saan pinakita nito ang isang mapangahas na commando raid ng IDF sa Syria na nagtatarget sa isang underground missile production facility na pinupundahan ng Iran. Ang naturang raid ay naganap noon pang September 8, 2024. Mayroon itong codename na Operation Many Ways at kinasangkutan ng nasa 120 na mga special forces ng IDF na kung tawagin ay Shaldag Unit at Unit 669. Base sa Israeli military kapatid, ang nasabing missile manufacturing site ng Iran na nilusob ng mga tropa ng Israel sa Syria ay dito ginagawa at pinag-aaralan ang mga tinatawag na precision guided missile at long range na mga rocket na siya namang isinusupply sa Hezbollah na nasa Lebanon at sa mga tropa ng pinatalsik na pinuno ng Syria na si Bashar al-Assad. Ang nasabing pasilidad ay tinawag ng mga Israeli sa codename na Deep Layer. Ito umano ang flagship project ng Iran sa Syria o pinakamalaking proyekto na pinupunduhan ng Iran. Masinsina na minamanmanan ng IDF ang pasilidad na ito, katakot-takot na pangangalap ng intelligence at monitoring ang kanilang isinagawa at buwan ang kanilang iginugol bago nila sinimulan ang pagsalakay. Ang pangalan nitong Deep Layer na pinangalan ng IDF ay akma sa kanyang lokasyon dahil nasa ilalim ito ng isang malaki at malawak na bundok ng Masyaf sa Syria. Hindi biro ang lalim kung saan ginawa ang missile production facility na ito. Katunayan, sinasabing nasa pagitan ito ng 230 hanggang sa 430 feet. Hindi ito basta mayayanig o mawawasak sa mga gagawing airstrike ng Israeli Air Force. Hindi rin madali kung sisirain ito ng mismong IDF sa pamamagitan ng commando raid dahil ang lokasyon nito ay nasa mahigit 124 miles mula sa Israeli border at nasa 28 miles naman mula sa malapit na baybayin ng Syria. Base sa IDF, ang naturang pasilidad ay mayroong hugis na parang paa ng isang kabayo. Ang kanyang entrance ay makikita sa gilid ng bundok kung saan doon pinapasok ang lahat ng mga materyales para sa paggawa ng missile, samantalang ang kanya namang exit ay makikita sa di kalayuan. Maliban dyan, mayroon pa umanong isa pang entrance kung saan ginagamit naman ito para sa mga logistic at upang marating ang mga opisina na nasa loob ng pasilidad. Sa loob nito, mayroong hindi bababa sa 16 na mga silid kung saan doon ina-assemble ang mga missile at rocket motor. Sa panahon ng pagsalakay, hindi pa raw talaga full capacity na nag-ooperate ang pasilidad. Taong 2017 pa raw ito sinimulang gawin. Gayunpaman, ayon sa IDF, 2 missile na ang matagumpay dito na nagawa bilang bahagi ng pagsubok at ang mga rocket engine ay talagang nagkaroon na ng malawakang pag-produce. Base sa IDF kapatid, sa kanilang pagtataya, ang pasilidad ay kayang gumawa ng nasa 100 hanggang sa 300 na mga missile taon-taon. Sa naturang pagsalakay sa pasilidad na ito, ang mga sundalo ng Israel na nasangkut dito ay ang 100 miyembro ng Shaldag Unit at 20 miyembro ng Unit 669. Mula Israel, inihatid sila ng 4 na CH-53DC Stallion helicopter. Mayroon itong escort na 2 EH-64 Apache attack helicopter, 21 na mga fighter jet, 14 na reconnaissance aircraft at 5 mga drone. Maliban dyan, nagbigay din ng fire support ang ilang mga barkong pandigma ng Israeli Navy at mayroon pang 30 na mga naka-standby na fighter jet. Handa itong umatake kung sakaling magkaroon ng kompromiso ang ginawang raid. Ngayon mga kapatid, upang maihatid sa lokasyon ang mahigit 100 mga sundalo ng Israel, ang 6 na mga helicopter ay lumipad sa ibabaw ng Mediterranean Sea bago tumawid sa Syria. Pagdating nito sa airspace ng Syria, bagaman winasak na ng Israeli Air Force noong mga nakaraan ng maraming air defense system ng bansa, sa mababang parte pa rin na natiling lumipad ang kanilang mga helicopter upang hindi ito ma-detect ng mga natitirang radar at mga air defense system. At sa loob lamang ng 18 minuto, narating na nila ang lokasyon ng missile production facility nang hindi na-detect. Kasabay ng kanilang pagdating sa lokasyon, agad namang inatake ng ilang mga fighter jet ng Israeli Air Force at missile arm na barkong pandigma ng Israeli Navy ang ibang mga target sa ibang lugar sa Syria na mayroong kaugnayan sa pasilidad. Ginawa ito ng IDF upang linlangin o i-divert ang atensyon ng mga sundalo ng Syria at may tago ang kanilang tunay na operasyon. Ayon sa IDF, bagaman hindi na-detect ng mga radar at air defense system ng Syria ang pagpasok ng kanilang mga helicopter, ngunit napansin naman ito ng mga sundalo ng Syria na agad tumungo sa direksyon kung saan papunta ang mga helicopter. Dahil dito, agad sinira ng mga sundalo ng Israel ang mga kalsada sa loob at labas papunta sa pasilidad upang hindi na magawang makalapit pa ng mga sundalong Syrian. Hinati ng mga sundalo ang kanilang grupo sa 4 na pangkat
Ang unang pangkat ang nagsecure sa labas ng pasilidad, ang pangalawang pangkat ang pumasok sa loob at naglagay ng mga pampasabog. Ang pangatlong pangkat ang pumesto sa isang kalapit na burol habang nagpapalipad ng isang drone upang mamonitor ang buong paligid. Ang drone na ito hindi lang ginamit sa pagmamanman, mayroon din itong pampasabog na maaring umatake sa sino mang kalabang magtangkang lumapit sa pasilidad. Samantalang ang ikaapat na pangkat ay nanatili lamang sa mga nag-aantay na helikopter. Naghihintay lang ang mga ito ng tawag upang magsagawa ng isang rescue operation kung sakaling mayroong sundalong masusugatan. Tinatayang nasa 50 mga sundalo ng IDF ang involved sa paglalagay ng explosive sa buong pasilidad at habang ginagawa nila ang pagtatanim ng mga pampasabog, patuloy naman ang pagpapaulan ng bomba ng mga fighter jet ng Israeli Air Force sa ibang mga target. Matapos may isagawang objective, agad sumakay ang lahat ng sundalo sa mga naghihintay na helicopter. 30 sa mga gwardya ang kanilang napaslang at nasa tinatayang 660 pounds na pampasabog, ang suma total na nailagay sa loob ng buong pasilidad. Nilagyan nila ito ng isang remote detonator at pinasabog matapos nilang makalayo sa lugar. Ang nasabing raid mga kapatid ay tumagal ng 2.5 oras. Ligtas na nakabalik sa Israel at walang nasawi sa panig ng IDF. Matagumpay nilang nasira ang mga tinatawag na critical machinery o yung mga mahahalagang makinarya sa pagbuo ng isang precision missile, kabilang ang planetary mixer, maraming bilang ng mga armas at mahahalagang mga dokumento. Matagumpay din na nawasak at gumuho ang buong underground missile production facility. Ngayon mga kapatid, sino ba itong Shaldag Unit at Unit 669 ng IDF na siyang nasa likod ng pagsasagawa ng mapangahas na military operation na ito? Ang Shaldag Unit na kung tawagin din sa pangalang Unit 5101 ay isa sa mga Elite Special Forces Unit ng Israeli Air Force. Kalimitan sa mga operasyon ng unit na ito ay mga classified operation o hindi pinapaalam sa publiko. Ngunit kilala sila sa pagiging bihasa sa mga lihim at espesyal na mga operasyon tulad ng military intelligence at pagmamanman sa loob mismo ng teritoryo ng mga kaaway. Ang Shaldag ay isang salitang Hebrew nang ibig sabihin ay kingfisher. Isa itong uri ng ibon na kilala sa pagiging notoryo sa panghuhuli ng isda bilang kanyang pagkain. Mahigpit na proseso ng pagpili at masinsinang pagsasanay ang pinagdadaanan ng Shaldag Unit, kung saan ang tinatawag na best of the best lamang ang mapipili at maaring sumali sa hanay ng elite unit na ito. Ang proseso ng pagpili ay magsisimula sa isang serye ng pagpapahirap, kabilang dito ang physical at mental test na talagang idinisenyo upang itulak sila sa kanilang limitasyon. Kasama sa mga pagsubok ang endurance run, obstacle course at mga combat simulation. Nang layunin ay upang kilalanin ang mga individual na nagtataglay ng pambihirang pisikal na lakas, tibay at katatagan ng isip upang magawang suungin ang kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. Kapag napili sa unit, ang mga sundalo ay agad sisimulan ang 22 months na pagsasanay. Kailangan nilang magkaroon ng isang malawak na kasanayan at disiplina, kabilang ang mga basic at advanced infantry training, parachuting, mga taktika sa counter-terrorism, all-weather and all-terrain navigation exercises, air-to-ground cooperation and airborne operations, intelligence gathering, communication, reconnaissance at espesyal na mga pagsasanay para sa mga itinalagang tungkulin sa loob ng unit. Sa nasabing pagsasanay, ang mga sundalo ay tinutulak sa kanilang mga limitasyon sa pamamagitan ng isang matinding physical conditioning at pag-aasa sa kanilang combat skills. Natututo silang mag-operate sa iba't ibang terrain at kondisyon ng panahon at minamaster ang tinatawag na art of stealth and precision. Kasama rin sa pagsasanay ang isang extensive live fire at paggamit ng iba't ibang uri ng mga armas gaya ng sa M16, M4A1 assault rifle na mayroong M203 grenade launcher, Glock pistol at sniper rifle. Hindi lang pisikal na kahusayan ang binibigyang diin sa iba't ibang yugto ng pagsasanay, tinuturuan din sila ng mga tinatawag na critical thinking, mga kasanayan sa paglutas ng problema at paggawa ng mga desisyon. Natututo silang pag-aralan ang mga komplikadong sitwasyon, gumawa ng mga split-second na mga desisyon sa ilalim ng matinding pressure. Layunin din ng pagsasanay na maging isang bihasa sa pagkikipaglaban ng Shaldag at magkaroon ng kakayahang umangkop sa mabilis at pagbabago ng mga pangyayari. Pagkatapos ng pagsasanay, makakatanggap ang bawat miyembro ng unit ng libro tungkol kay David Sterling at sa kampanya ng SAS sa North Africa. Ito ay magsisilbing paalala ng kahusayan at kahalagahan ng mga taktika at pamamaraan sa larangan ng isang special operation. Ang pagsasanay ng Shaldag Unit ay magtatapos sa isang final assessment kung saan ilalagay sila sa isang sukdulang pagsubok. Dito, dapat nilang ipakita ang kanilang kahusayan sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasanay na nagpapakita ng kanilang kakayahang magsagawa ng mga komplikadong misyon ng may katumpakan at kahusayan. Ang mga matagumpay na nakakompleto sa pagsasanay ay siya lamang makakakuha ng isang insignia at warrior pin ng Shaldag Unit. Nagtatampok ang pin na ito ng kingfisher na ibon na sumisimbolo sa liksi at kakayahang umangkop ng unit. Ang mga pakpak nito ang kumakatawan sa kanilang kakayahang malampasan ng mga hamon, samantalang ang isang Star of David ay sumisimbolo sa kanilang hindi natitinag na pangako sa Estado ng Israel.
Ang proseso ng pagpili at training phase ng Shaldag unit ay hindi para sa mahihinang nilalang. Kailangan dito ang isang pambihirang individual na kayang tiisin ng mga pisikal at mental na mga hamon. Ang kanilang dedikasyon, disiplina at pagiging mahusay ang nagtakda sa unit kung bakit bukod tangi sila kung ikukumpara sa iba. Simula nang mabuo ang Shaldag unit, madalas silang nasasangkot sa mga pinakamapanghas at mga matitinding operasyon sa kasaysayan ng militar ng Israel. Paulit-ulit na napapatunayan ng mga fearless warrior na ito na isa sila sa totoong kahulugan ng isang mahusay na sundalong Israeli. Isa sa mga kilalang operasyon ng Shaldag unit kung saan sila ay gumanap ng isang mahalagang papel ay ang Operation Litani noong 1978. Ang operasyong ito ay naglalayong itulak pabalik ang banta ng mga militanteng Palestinian sa katimugang Lebanon. Sila ang naatasang magsagawa ng mga pagmamanman behind enemy lines, kumuha ng mga kritikal na impormasyon at magbigay ng fire support sa pangunahing puwersa ng Israel. Ang kanilang pagiging bihasa sa reconnaissance at yung tinatawag na irregular warfare ay napatunayang napakahalaga sa naging tagumpay ng operasyon. Noong 1982 Lebanon War, muling pinakita ng Shaldag unit ang kanilang pambihirang mga kasanayan. Naging sangkot sila sa maraming mga patagong operasyon, kabilang ang intelligence gathering, commando-style raid at combat search and rescue mission. Ang kanilang kakayahang mag-operate sa isang mapanganib na mga teritoryo at kumuha ng mga mahahalagang impormasyon ay naglagay sa kanila sa posisyon bilang pinakamahalagang asset ng IDF. Sa panahon ng una at ikalawang intifada, ang Shaldag unit ay ginampanan ng isang kritikal na papel sa paglaban sa terorismo at pagpapanatili ng seguridad sa West Bank at Gaza Strip. Ang kanilang pagiging bihasa sa counter-terrorism at intelligence gathering ang nagpapahintulot sa kanila na epektibong maparalisa ang mga banta at protektahan ang mga sibilyang Israeli. Ang kanilang mga operasyon ay madalas na kinasangkutan ng pagpasok sa mismong teritoryo ng mga kaaway, pagsasagawa ng mga targeted arrest at pagtitipon ng mga mahahalagang impormasyon upang maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Sa South Lebanon conflict, ang Shaldag unit ay naging instrumento sa pagpapanatili ng kontrol ng Israel sa security zone. Nagsagawa sila ng mga regular na pagpapatrol, nakikibahagi sa mga combat operation laban sa mga militanteng Hezbollah at nagbigay ng suporta sa iba pang puwersa ng Israel na kumikilos sa lugar. Ang kanilang presensya at pagkilos ang nagsisilbing hadlang sa mga potensyal na banta at siniguro ang kaligtasan ng mga sundalo at sibilyan ng Israel. Ang Unit 669 naman ng IDF, mga kapatid, ay ang Tactical Rescue Unit ng Israeli Air Force. Nabuo ang unit na ito bilang isang resulta ng pangangailangang iligtas ang mga piloto ng fighter jet kapag nag-i-eject ito at nagagawi sa teritoryo ng mga kaaway. Ngunit kalaunan lumawak ang kanilang area of responsibility kung saan trabaho na rin nila na i-extract sa war zone ang mga sugatang sundalo at hanapin ang mga nawawalang tropa. Bihasa din ang Unit 669 sa mga aerial rescue mission para sa mga sundalo at sibilyan anuman ang lokasyon at kondisyon. Ang logo ng unit na ito ay isang pusa. Sumisimbolo ito ng kanilang pagiging maliksi, lihim at kakayahang umangkop sa isang hostile environment. Ang Unit 669 ay isa sa 4 na elite unit ng IDF at ang mga sundalo nito ay naka-alerto sa lahat ng oras, handang ipadala sa pinangyarihan ng anumang insidente at magsagawa ng mga komplikadong rescue mission sa loob ng ilang minuto. Ang bawat miyembro ng unit ay hindi lang bihasa sa pag-rescue ng mga sundalo at sibilyan. Sinanay din sila sa isang hindi matatawarang kakayahan tulad ng paratroopers, Special Operations in Combat, Special Operations Combat Medic, Advanced Land Warfare kabilang ang Jungle Warfare, Desert Warfare, Urban Warfare, Counter-Terrorism, Scuba Diving, Advanced Helicopter Infiltration and Exfiltration Tactics, Rescue Under Harsh Condition, Parachuting at Advanced Solo Navigation. Walang duda kapatid na talagang hindi pipitsugi ang mga sundalong ito na ipinadala ng Israel sa labas ng kanilang bansa. Bukod sa dumaan ng mga ito sa matinding pagsasanay, hindi na rin talaga mabilang ang kanilang naging karanasan sa ganitong mga operasyon. Kaya naman hindi na nakapagtataka na naging matagumpay ang kanilang misyong pasukin at wasakin ang missile production facility ng Iran na nasa Syria. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?